believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen me, but still believe. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Happy Easter! Happy Easter. Batiin natin ang bawat isa. Happy Easter! Happy Easter, pero ang mukha, Good Friday, ha? Kitang-kita dito sa taas. Ulitin natin with a smile. Batiin ang katabi, Happy Easter! Happy Easter. Ang mukha, Good Friday. No? Hindi pwede yon. Lalo na ho ngayon, we are now on the second Sunday of Easter. Alam ho ninyo, dati-dati ang tawag lang dito, of course, second Sunday of Easter. Tandaan natin, ang Easter season ay longer than Lenten season. Kaya pwede ba wag mo nang ibalik yung mukha mo dati? Wag mo nang ibalik yung disposition mo dati. Wag mo nang ibalik yung buhay mo dati na malungkot, na nag-iisa, na nakamukmok, na laging galit, masungit. God gave us a longer time to celebrate. Bakit mas mahaba yung Easter season sa Lenten season?
para ipaalala sa atin that there is more in your life. Meron pa sa buhay kaysa magmukmuk lang, kaysa magdamdam lang, kaysa mainggit lang, kaysa magalit lang. Sayang. Kaya dati, ang tawag lang dito ay of course, second Sunday of Easter. But, nung April 30, year 2000, Jubilee year, April 30, 2000, during the canonization of Saint Faustina, mga bata, maraming bata ngayon, sasabihin ko mamaya kung bakit. Sino si Saint Faustina? Siya ay nakilalang santa dahil sa kanyang pagpapalaganap ng debosyon sa Divine Mercy. Doon nakilala si Saint Faustina. Nagpakita di umano sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanyang, ipinta mo ako. At ito yung larawan. Sa vision ni Saint Faustina, larawan ng Panginoon. And April 30, 2000, when she was canonized, ginawa siyang santa, idineklara ni Saint dating Pope John Paul II ang second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Kaya itong pangalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay napakahalaga. Dahil naniniwala ako, lahat tayo nabubuhay dahil sa awa ng Diyos. May awa ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ng dakilang awa ng ating Panginoon. Nung kami po ay seminarista, nag-aaral pa lang sa pagpapari, nasa philosophy pa kami. Kami ay nagkaroon ng summer apostolate. 1 month kami, 1 month exposure sa isang isla, Bitaogan, sa Karamoan, sa Bicol. Naku, yung Karamoan dati, libre lang ho yun. Pinupuntahan namin ng libre, white sand. Ngayon, grabe na ang mahal ng mga resort. E nung kami po ay nag-apostolate doon, libre, bangka lang ang kailangan namin papunta doon. Maghapon na. Ngayon, mahal. So kami po magkakaklase, doon kami dinala sa Bitaogan, sa isla ng Bitaogan sa Karamoan. Alam nyo, ang Bicol, nanay ko Bicolana, ang Bicol, welcoming committee ng mga bagyo yan sa Pilipinas. Lagi pong pinapasukan, dinadaanan ng bagyo. If you still remember that time, yung bagyong Milenyo, napakalakas ng bagyong yon. Sinira nun ang mga dike sa Bicol, maraming sinira. Isa doon yung aming pupuntahan. Nung palapit na ho yung bangka namin sa isla, daming tao. At hindi ko makakalimutan yung kanilang welcome. Yung pag-welcome sa amin, parang dito nung ako'y winelcome. Nung Biyernes, nakakadalawang buwan na ho ako dito. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung pinakain sa amin. Ang pinakain sa amin, malamig na monay at mainit na soft drinks. Malamig na monay at mainit na soft drinks. Aboy, aarte pa ba kami? Di kinain na rin ho namin. Lamang tiyan din yan. Gutom na kami. Pero nung kami iniikot na, pinapakilala na kami sa lugar, nakita ko yung mga tatay, nag-aayos ng mga bangka nila dahil nangisda. Sabi ko, kamusta po kayo dito? Ay, okay lang brother, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Nakita ko yung mga nanay, sister, nay, kamusta po kayo dito? Okay lang kami dito brother, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Yung mga kabataan doon, kasama namin nag-aayos ng kapilya, sabi ko, kamusta kayo dito? Okay lang po kuya. Sa awa ng Diyos, nakakaraos. Parang lahat sila, yun ang bukang bibig nila. Yun ang prinsipyo at paniniwala nila. Kaya nung minsan naglalakad kami, talaga sinalubong kami ng mga aso, kahol ng kahol. Sabi ko, siguro sabi rin ng mga aso, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Para bang yun ang dahilan na kahit napakaraming bagyo na ang dumaan, nakatayo pa rin sila. Dahil kumapit sila sa awa ng Diyos. Kaya may Kwaresma. Kaya meron tayong mahal na araw. Kaya meron tayong Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil merong Diyos
na naawa sa tao. Kaya meron tayong kaligtasan dahil merong Kristong nagbigay ng awa, hindi ng parusa. Kaya sa ating ebanghelyo, ano ang unang binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad nung siya ay muling nagpakita? Pero bago yon, nasan daw ang mga alagad? Nagtatago, natatakot sa mga Hudyo. Lungkot na lungkot, takot na takot. Kaya ano ang unang bukang bibig ni Kristo sa kanila? Sumainyo ang kapayapaan. Marahil nakita ni Kristo, kawawa naman itong mga ito. Takot na takot at lungkot na lungkot. At marahil, yun din ang nararamdaman ng Panginoon pag hinahayaan mo lang mabuhay ka sa lungkot at takot. Yun din ang nararamdaman ng Panginoon pag kinukulong mo pa rin ang sarili mo sa inggit at galit. Yan ang nararamdaman ng Panginoon kapag wala ka ng inatupag, kundi ang mga kayamanang ng mundo na akala mo magliligtas sa iyo. Kawawa naman ito. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya minsan pa sinabi ni Kristo, habag ang ibig ko, hindi hain. Habag ang ibig ko. I desire mercy, not sacrifice. I desire mercy, not sacrifice. Kaya kahapon may kausap akong mga nagsuserve sa simbahan. Sabi na, Father, grabe, pagod na pagod kami sa simbahan. Wala na kami minsan oras sa bahay. Mali yun. Bago ka tinawag magbasa dito, tinawag ka magluto dahil nanay ka. Bago ka magsubo ng komunyon, bago ka magbigay ng osya at mangolekta, tinawag ka ng Diyos na maging tatay. I desire mercy, not sacrifice. Maawa ka at huwag kang manghawa ng mali sa iba. Hindi alam, hindi kaya ng lahat ang gusto mo. Kaya huwag kang magagalit sa kanila kapag sinabi nilang hindi ko alam at hindi ko kaya. Maawa ka rin sa kanila. Katulad ng paalala ng mga apostol sa unang pagbasa natin ngayon, sana mabuhay, magsama tayo ng may pagmamahalan, ng may pagtutulungan, ng may pagbibigayan, at ng may awa sa isa't isa. Hindi mo tauhan ang lahat. Hindi mo utusan yung mga tao. Hindi ka dapat tumitingin at tumuturing sa iba bilang mas mababang uring kapwa. Kahit saan, kahit kailan, sino man ang harapin mo, huwag kang masanay na nang iinsulto ng ibang tao. Huwag kang masanay na nanghahamak ng ibang tao. At lagi niyo pong tatandaan, everything begins at home. Lahat nagsisimula sa tahanan. Lahat nagsisimula sa pamilya. Minsan, na-assign ako sa isang simbahan na may eskwelahan. Wala ako masyadong magawa pa, kaya bumaba ako sa guardhouse. Tapos magtatanghalian na, so dumarating na ngayon yung mga baon ng mga bata. Binibigay na nung kanilang mga magulang, na mga yaya. Tapos biglang nag-bell na, tapos na ang lunch break. Pero may isang batang babae naghintay pa, nakakulot na yung noon niya, tingin na tingin sa labas. Maya-maya may tumatakbong babae. Sabi ng bata, late ka na naman, wala na, tapos na. Sabi ko, kawawa naman yung yaya. Sabi ng bata, sige na, umalis ka na ma. Umalis ka na ma. Mama. Umalis naman, masunurin yung nanay. Maraming bata, tamang-tama. Lagi ninyong tatandaan. Kahit ikaw na ang nagbabayad ng kuryente at tubig. Kahit ikaw na ang nagpapakain sa kanila, nagpapagamot sa kanila, hindi magbabaliktad ang mundo. Sila pa rin ang magulang. Anak ka pa rin. Everything begins at home. Kung ayaw mong magmukhang kawawa,
sana wag mo rin gawing kawawa ang iba. Sabi nga ni San Juan sa ikalawang pagbasa, tunay tayong magiging mga Kristiyano, tagasunod, nananalig kay Kristo kung nakikita sa ginagawa natin sa isa't isa ang pagmamahalan at ang awa. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. At yan ay dahil sa dakilang awa ng Diyos. Araw-araw, tinitignan tayo ng Diyos, hindi lang bilang mga taong kawawa, kundi sana maging mukha tayo ng awa. Huwag kang magmukhang kawawa, kundi magkaroon ka ng mukha ng awa. Araw-araw, kumapit, manatili tayo dahil sa awa ng Diyos, patuloy tayong makakaraos. Amen.